Hello guys, ito na nga yung huling araw namin dito sa Marinduque at nagpaalam na nga ako kay Lola Lilia. And pumunta naman kami sa Aplaya after namin mag-almusal. Bali 6 AM nga pala kami gumising dahil maaga nga kaming aalis. Dahil may mga dadaanan pa nga yung mga kasama namin. Dahil di nga sila nakapunta dun sa Dampulan, sa Seawall at sa Elephant Island. Gusto rin nilang dumaan dun. May daanan din naman dun papuntang port ng Marinduque. Bali mga 8 AM na nga nito nang pinaliguan ko si Ate Vina and naligo nga ako ulit dito sa dagat dahil naakit na naman nga ako nito at tamang-tama makulimlim ng mga araw na yan at hindi masyadong mainit. Pinaligo na nga rin sina Tito John at Bilas at Bayaw ko at si Mahal naligo na nga rin. Yung mga isa't kalahating oras nga ay umahon na ako dahil nilalamig na nga tong batang to. Si Sophie ay nagpaiwan pa nga dahil gusto pa nga niyang magbabad at maaga-aga pa naman. Ngayon ay nagpanlaw na nga kami ni Atina at inayusan ko na siya at niligpit ko na rin yung mga iba pang dadalhin. At para maisakay na rin sa sasakyan. Ang oras pa nga kaming paghahanda kaya nga kumain na nga muna kami at pumunta nga muna kami dito sa lulayan ng aking asawa. Pagsandok na nga ako ng pagkain nang bigla nga akong tinawag ni Mahal at sabi ay doon na nga lang kami kakain dahil may niluto nga raw na pata. Siyempre naman patay gutom tayo kaya naman dali-dali na nga akong tumayo at ibinitbit ko na nga lang itong kanin. Mga ganito gawain nga ay normal lang nga lang dito dahil magkakapitbahay nga lang ang magkakamag-anak dito. May iba man ay kung magturingan nga sila dito ay para mga magkakapamilya. Bali ito nga pinupuntahan namin dito sa Marinduque ay pamilya ng side ng aking asawa. Nandito ang kanyang mga lolahin. At taga rito yung kanyang mga magulang. Aking mga biyenan ay taga rito sa Marinduque. After kumain ay maya-maya lang dumating na nga yung tito ng aking asawa at kami sumakay na. Yung 4 days nga namin dito ay talaga namang napakasulit dahil ang dami nga naming napuntahan, ang dami rin naming nagawa. Akalaing 4 days kami sa dami naming napuntahan, sa dami naming gawa, ang daming na-discover na magagandang lugar dito sa Marinduque. Salamat nga sa tito niya dahil siya yung nag-aya sa amin papunta dito sa Marinduque. Nagkaroon kami ng opportunity na makita pa yung mas magandang lugar dito sa Marinduque. Ang mga tao dito ay sobrang welcoming sa bisita. Sobrang babait nila sa amin. Bali guys, ito nga yung dampulan na sinasabi. Napakaganda nga dito. Instagrammable nga ang mga view dito at hindi ka talaga mananawan at pagmasdan ang kagandahan nito. Tingnan mo naman, binaba ko talaga siya kahit napakainit ay kinuwanan ko pa rin talaga siya kahit nakapasyal lang nga kami dito, hindi talaga ako nananawa. And guys, ito naman yung Seawall na sinasabi. Nga ang kalsada dito at pwede kang umupo sa riprocks na yan na pagmasdan ng mga alon. Bali medyo delikado nga lang siya dahil sa gilid siya ng bundok. Bali guys, hindi nga lang ngayon kami beses na nakauwi dito, maraming beses na. Bali ngayon nga lang namin naisipang puntahan itong mga pasyalan dito. Dahil nga pag umuwi kami dito ay beach la ang aming isipang puntahan. Madalas nga nauwi dito ay summer kaya naman naisipan lang puntahan ay ang mga white beach. Ito naman guys yung Elephant Island na sinasabi, napakaganda nga din nito pag nakita mo sa personal, kahit malayo ka ay maa-amaze ka talaga sa ganda nito. Saan nakalanding doon? Paano kinuha? Dito may mga dapat dito na tayo ligo. Ay, may bayad na dito. Magpicture ka lamang dyan, may bayad. Oo, pumasok kami ni Jerry. Magpipicture lang na kami. Hindi ko alam, may bayad pala. Magkano ba yan? 20 o 30? And eto naman guys yung sinasabi nilang Tres Reyes Island. Nila ito daw ang best tourist spot dito sa Marinduque. Ang Tres Reyes ay hango sa Castilla para sa tatlong hari. Ito ay tatlong maliliit na pulo o mga island. Nangalanang bilang Gaspar, Melchor, and Baltasar Island. O daw sa tatlong haring mga mago. Okay, may pa-quiz tayo. Get one sheet of paper, char. Sa 3 oras na biyahe ay nakarating na nga kami dito sa Marinduque Port. Kahit nga dito sa port ay may makikita ka pa rin magagandang tanawin. Bali nga sakto ang dating namin dyan dahil paalis na nga itong barko na ito na sasakyan namin.
Ito nga ay Montenegro. Medyo maliit nga lang ito. Dahil puro upuan nga lang ang meron nito sa loob, hindi katulad ng ibang barko ay may higaan at may aircon pa sa loob. Pero all in all ay okay naman dahil nakauwi kami ng maayos at ligtas. Thank God, hindi mo kami pinabayaan sa aming biyahe. Maya nga lang ay umalis na nga itong Roro. Dahil halos 4 na oras din ang biyahe namin, nakarating kami sa Lucena Port ng mga alas 5 ng hapon. Wala nga akong video nun guys dahil nga masyado na ako napagod sa biyahe at lobat na nga rin yung aking cellphone. Itong pinepestuan ko ay sa likod ng Roro at dito yung sa bandang CR. Bali sinamahan ko dyan si Atina para umihi. Yan nga guys yung malaking Roro na merong sinasakay sila dyan na truck. Bali maganda nga ang pastuhan dyan dahil meron nga yung higaan at may aircon pa. Wala na nga umandar itong Roro. Dati nga nung maandar to nakaupo nga lang ako dahil natatakot ako. Lalo na nung malakas ang alon, talaga namang nalulula ako. Ngayon ay sanay na nga ako at hindi na nga ako takot sumakay dito. Tagal nga ng biyahe ay medyo nainip ako at ang likot nga ni Atina kaya nga pumalik na nga lang kami sa sasakyan. At umidlip na nga lang ako doon. Pero bago yun ay inabangan ko nga muna kung may makikita talaga akong dolphin. Nabanggit kasi ng asawa ko na meron nga daw dito nagpapakitang dolphin na sumusunod dito sa Roro habang naandar. Parang ayaw nga sa akin ng dolphin at hindi ito nagpakita. Kaidlip nga ako ay pumunta ang aking anak at sinabi nakakita nga daw siya ng dolphin. Ay sana all. Parang naisip ko tuloy sana hindi na lang ako natulog at inabangan ko na lang yung dolphin. Char. Namin sa port ay bimiyahe naman kami pauwi na ng Rizal. Alas 5 oras din kami bimiyahe noon dahil napaka-traffic na. O ang mga main character pauwi na. Char. Ito na lang. Salamat po sa panonood.